Okay, mga kabihero, alas 6 po ng hapon na. So tayo po yung naka-assign na magluto ngayon. Ito po yung ating santol. Kinayod na po yan. Ilang araw na nakakaraan. Inilagay po natin sa rep at napakuluan na po natin. Meron po tayo dito ilang pirasong taba ng baboy. Meron po tayong heavy. Meron po tayong sibuyas. Mayroon po tayong bawang, may seasoning, at mayroon po tayong siling green. So tayo po ay gagawa ng ginataang santol, mga kabiyahero. So ayan, mayroon po tayo ditong ipinagata na. Ayan. So 2 piga. At nagpapakulo na rin po tayo ng sinaing para saktong-sakto. Pagkaluto ng ating pangulam, in na yung sinaing at kakain na lang po tayo. Okay, umpisa na po tayo. Okay, mga kabihero, umpisa na po tayo. Buhay natin ang apoy. Ayan. Pagkatapos, ilalagay na po natin yung pangalawang gata ng nyog. Okay. Itagay na po natin. Ayun. Ang atin pong isusunod ay yung pong ating taba ng baboy. Ayan, medyo mas matagal po kasi siyang lutuin, kaya uunahin po natin siya. Ayun. Tapos ilalagay na po natin yung ating mga gagamiting sangkap. Sibuyas, bawang, ayun, ipahuli po natin yung siling green, at baka po mapisat umanghang. Lagay na po natin yung ating heavy duty. Maglagay na po tayo ng ating kaunting asin. So, pakulo-kuloyin po muna natin ito para kahit papaano po ay maunang maluto yung ating baboy. Kasi yun naman pong santol ay napakadali pong maluto. So, ayan. Ang ginataang santol. So, nakatikim po tayo ng gulay na santol sa kauna-unahang pagkakataon ay nung po tayo mapunta ng Bicol. Doon po natin natutunang kumain ng ginataang santol, mga kabiyahero. At naibigan po natin kung kaya tinignan po natin kung paano po nila ito niluluto. So ayan, pakulo-kuloyin pa po natin. Maglagay po tayo ng isang paminta powder. Ayun. Siling green na po ang ilalagay natin. Hindi na po tayo maglalagay ng siling pula. Dahil kung minsan ay akala mo nakatapak tayo ng time bomb. Hindi na po talaga tayo kasi Bicolano, kaya hindi po tayo mahilig sa napakaanghang. Yung kaunting kagat lang ng anghang, okay na. Hindi katulad ng mga kasama ko sa trabaho. Maanghang na yung kinakain, abay kumakagat pa. Kumakagat pa sa siling na sa tabi nila. Hindi natin kaya yung ganun. So yan, halo-haloin po natin para hindi po luminaw yung gata. At pag lutong-luto na po yung ating mga sangkap, saka lang po natin ilalagay yung ating ginataang santol. Yung ating kinudkod na santol, mga kabiyahero. Ito po kasing pangalawang gata. Kapag hinayaan po ninyo siyang kumukulo, lulutang po yung gata.
titining yung tubig at magiging tubig na yung ilalim at mamumuo po yung gata. Kaya hindi po dapat hinihintuan ng halo. So ayan, mabango na po siya. Pwede na po natin ilagay yung ating santol. Kulong-kulo na siya. Okay, ito na po siya. Ganyan lang po siya kaunti. Pero pag naluto po siya, makikita po natin dadamis po siyang bigla. Ayun. Hindi na po natin kinakailangang lagyan pa ng suka dahil ito po mismo ating niluluto ay may sarili na pong asim. Ayun. So, aalalayan po natin yung apoy para sigurado pong maluluto yung karning baboy bago po natin ilagay yung kakang gata. Pag sobrang lakas po kasi ng apoy, ay may posibilidad po na maingka kaagad at hindi po magkaroon ng pagkakataon na maluto ng maayos yung ating inihalong baboy, mga kabiyahero. So ayan, nilagay na po natin yung ating ceiling grill at nilagyan na rin po natin ng seasoning. Ayun. Hinaan po natin yung apoy at hayaan po natin siya na parang ini-in lang. Okay. Igang-iga na po siya. Ayan o. Wala na pong sabaw. Halos natuyot na. So ito na po yung tamang timing para ilagay po natin yung ating kakang gata. Yung purong gata na po yung ating ilalagay, mga kabiyero. Yan. Lagay na po natin. Ayan. Buhos na. So yan lang po yung gata na napiga doon sa 40 pesos na isang buong nyug, mga kabiher. Napakataas ng presyo ng nyug ngayon dahil siguro doon sa nagdaang bagyo. Mukhang napakasarap na at napakabango. Patuyot-tuyuin pa natin ng bahagya bago po natin hanguin sa apoy, mga kabiyero. Ayan, alalay lang po yung gatong. Maya-maya po natin titikman kung okay na po yung lasa. So okay na po siya, mga kabihero. Ito po yung naging resulta ng ating ginulay ng may gata, ginataang santol, mga kabihero. So nilahok po natin dyan ay hibi at saka kaunting taba ng baboy. So ayan, sana yung hindi pa nakakasubok na magulay ng santol, magulay po kayo. Halos parang 8 pirasong santo lang po yan. Ganyan po karami yung inyong magagawa, mga kabiyahero. So hanggang dito na lamang po. Good luck po at maraming salamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa aking mga video. Mga taga Team Lintek, salamat sa inyong suporta. Hanggang ngayon, nandito pa rin po tayo
Dahil po sa inyo, hindi po natin magagawa itong ating mga ginagawa ngayon.